Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? O nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah! Yun, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta dito sa aking channel, sa pagsilip at pakikitambay at pakikisama sa aking trip. Pangalawang pasasalamat, gusto ko kayong pasalamatan kasi dahil sa inyo, meron na tayong 10,000 subscribers, 10,000 plus, 10,000 na kayo na nanonood. Nagsimula ako na nung channel ko last year, around 1K ish pa lang. Tas ngayon, dahil sa suporta nyo, 10K na, 10K subs na. Maraming salamat. Isang malaking bagay para sa akin yun kasi hindi naman tayo katulad ng ibang gumagawa ng reaction video na sobrang gagaling gumawa ng mga reaction video, 'di ba? Nandito lang tayo una sa lahat para mas makita pa yung mga magagandang laban, may expose pa sa battle rap. Yun din talaga yung unang goal ng channel na to, pero dahil sa inyo mas kinaganaan pa akong gumawa ng mga gantong content. Yun, maraming salamat. At dahil din doon, para sa, sabi ko nga dun sa mga nakaraang video, pag episode 66 na tayo, i-announce ko na yung mga mananalo dun sa giveaway natin. Meron mananalo ng 3 gantong cup. Yan, pagtyagaan nyo na. Mumurahin lang yan. Pero yun, kung trip nyo, suotin nyo, kaya bigay nyo sa tropa nyo, kaya ilagay nyo sa Santo Niño nyo, o kayo nang bahala. Basta may mananalo ng 3 ganto. Tapos merong 2 mananalo ng damit galing sa Black Manila. Alam nyo naman, solid yun. At merong 1 mananalo ng merch na ilalabas ko. Yun yung basta ito. Yan. Nakikita nyo yan. Ito yung damit na sinuot ko nung laban namin ni JD. May mananalo ng ganito. Kung di kayo fan ni Lebron, bigay nyo sa mga tropa nyong fan ni Lebron, o kung ano man, o isuot nyo sa Santo Niño. Pero yun, may mananalo noon. Bali may 6 na mananalo. Yung mechanics ng giveaway, hanapin nyo na lang. Kung alam nyo talaga, makikita nyo yun. At speaking of laban namin ni JD, yung pangatlong pasasalamat, salamat sa lahat ng nanood ng live at sa mga napasaya namin ni JD. Yun, gaya ng sinabi ko, hindi man ganun kadami yung nag-aabang dun sa lineup, sa laban, pero paulit-ulit kong sinasabi na dapat kayong manood kasi yung mga bagong magiging idolo nyo nandun sa lineup ng Zoning 18 at sa parating na Zoning 19. At sa tingin ko naman, totoo, ako mismo yung magpapatotoo na totoo yung sinabi ko kasi buong gabi ng Zoning 18, lahat ng mga bagong salta sa flip top, pinakita nila na karapat dapat kaming makapasok dito sa flip top. At sa tingin ko naman, nagawa nila yun. Tangina, sobrang solid na event. At yun, sobrang saya ko din kasi pakiramdam ko naman, nabigay namin ni JD yung isang napakagandang laban. At sobrang sarap sa pakiramdam na makikita mo kahit nasa sa maliit na espasyo, nasa small room lang yung venue, pero sobrang ganda nung pagtanggap ng tao. Kaya sobrang salamat sa mga nanood ng live, sa mga nakaapiran, sa mga
nakatanguhan. Salamat lalong-lalo kay JD kasi po nang ina, sobrang ganda nung laban na nagawa. Siguro sa ngayon, ayun yung pinaka-paborito kong laban na nagawa ko kasi sobrang dikdikan talaga at buti na lang kahit papaano nakachamba tayo na manalo, kaya sobrang sarap lalo sa pakiramdam. At yun, dahil nga di pa tayo nanalo sa zoning, ngayon nanalo na tayo, kaya sobrang saya. Yun, zoning yan, supportahan nyo din yan, yung merch ng Flip Top. At yun, puta, wag na natin pababain pa. Daming ebas, pero yun, sobrang saya ko lang nitong mga nakaraan dahil sa inyo at dahil sa mga sumusuporta. Yun, dahil nga 10k subs na tayo at nakachamba tayo sa zoning at nandiyan pa rin kayo, nanonood pa rin kayo kahit hindi man kayo madami. Pero actually puta, madami na yung 10k, kaya sobrang pasalamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawa pag tapos na kayong manood sa Flip Top, pag tapos na kayong manood sa mga gumagawa ng reaction video ng mga MC, sila Idol Loon, sila Jonah, sila Zaki, sila Slack One, si Cripply. Yun, solid din yung mga trip nun. At yun, kung sino man yung mga hindi ko pa nabanggit, pero sobrang solid, supportahan nyo lahat ng mga ginagawa ng mga MCs. Tapos yun, pag tapos na kayong manood sa nila, pwede kayong rumekta dito, panoorin nyo muna sa Flip Top, yun pinakamalaga. Pero wag na natin patagalin po, nang 6 minutes na, intro pa lang. Para sa episode 63 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Zendlook at ni MR Industria. Yeah. Flip Top, round 14. Day 2, dito pa rin, TIU Theater. Day 2, pang-anim na laban na ngayong gabi. Sorry na ang paunti, pero yung boses ko andito pa rin. Flip Top, magingay, para sa parating nating laban, oh. Yeah! Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs na buo-buo na liga, lahat ng mga dumayo pa, galing sa malalayo. Lalo yung isang MC na parating, isa sa pinaka na-delay na flight. Shoutout sa lahat ng represent collab, lahat ng sumusuporta sa buong liga. At syempre, silipin nyo Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo. Pero yun, shoutout sa Black Manila, sa Crown Manila. Ayan, sa mga nasa likod, sa mga tropang may clothing. Syempre, supportahan natin. Lalo na yung mga merch ng Flip Top. Ayan, puta, sobrang ganda. Ayun, kita nyo yan. Sobrang solid nyan. Tapos, yun, lahat ng merch ng Flip Top, lahat ng collabs, lahat ng mga tropa nyong may kung ano-ano ginagawa sa buhay, supportahan nyo yan. Wag lang masamang droga. Tayo lahat para Masaya ka rin ba kapag ako ay naparito? Masaya pa rin ba kapag gabi sa paraiso? Sang paro-paro sa hardin ng talampunay, malayang taludturan sa papel ng aking buhay. Shoutout sa teacher ko sa math. Shoutout sa teacher niya sa math. At sa liwa naman, sila Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay MR Industria. Literal ang pangyayari na lulusaw sa pikit mata. Ang isip nagpasakit para sa mga ulong tumataba. Pantay ang pagtingin sa kanan at sa kaliwa. Gumagawa ng may hangad, walang napapala. MR Industria, Uprising Record. Yun, suporta natin yung music ng mga MCs. Lahat ng mga MCs na naglalabas ng music para mas lumakas pa yung hip-hop sa Pinas. So yun, meron din akong Spotify, pwede nyo i-check. Search nyo lang Raf yan. Tapos yun, dahil tapos na yung battle, pipilitin ko na makapag-record na makapaglabas pa ako ng music. Game na. Shoutouts Real Jokes Clothing, shoutouts Bad Crib Clothing. At nanalo na ko ito si Zendlook. Kasi wala na ako nung dito. MR Industria. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, round 14, day 2. MR. Kamusta biyahe? Buti nga nakarating ka pa. Napanaginipan kasi kita na napaparaning ka na. Kulang na sa tulog sa paghahanda, ay kulang na rin sa pahinga. Sa paghihintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka.
Malabo pues sa ating palinawin. Bawat rima, Pilipino, tong kalaban didilingin. Sasalain na maigi mula itaas sihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim, pailalim at padiin. Kita susukatin. At parang babarahan. Itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang, bumabara sa utak mo. Pati ang kanito... Habang binabarang ka ng barang, bumabara sa utak mo. Parang babarahan. Itong binabae. At parang barang babarahan. Rahan. Itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang, bumabara sa utak mo. Pati ang kanito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo. Sa hinaharap kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong... yung apo sa hinaharap. Kausap ko ang iyong apo. Buto, panoorin mo utak mo. Pati ang kanito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo, kausap ko ang iyong apo. Sa hinaharap kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora, purong Tagalog na magpapaurong ng iyong dila, nang hindi na kayo, makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw, na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Salamat sa Diyos. Na-arbor na kasi kita, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya kinaaawaan na kita, nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Pinatubo kita at pinabunga nang may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam ng aking sikmurang sa'yo nang hindi mo alam. Pinatubo kita at pinabunga nang may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam. Pinatubo kita at pinabunga para may ngunguyain akong kaluluwa sa pagdating ng pagkalam. Putang sikmurang tumutunaw lang ng makatang pampantasya. Ito'y pag-asa ng pagbasa ng paghasa ng panlasa. Durako ang kamalasa ng paglalakbay mong dito madidisgrasya. Dahil buhay at kamatayan ang ating distansya. Kaya huwag ka nang umasa, magapi mo ko'y mananatiling pagnanasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? Dinadagdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. Yun, tayo na round 1 ni MR. Yun. Medyo hindi pa nakukuha nung tao yung ibang sinasabi niya. Siguro, yun din yung isang sa malalaking crowd. Napagtanto ko tuloy dahil doon sa nakaraang event dahil sa zoning na pag nagbumatil si MR sa maliit na crowd, tanginang yan, sobrang solid siguro noon kasi lahat nung layers nung kung ano mang setup na ginagawa mo, rinig na rinig tas mabilis makuha eh. Tas dahil siguro hindi ganun kadami yung tao, yung connection nila dun sa loob nag-uugnay-ugnay. Alam mo yun, hindi ko siya mapaliwanag na maayos, pero pag naarinig sila ng maganda, nararamdaman agad nila yung presensya ng iba na napapareact na din sila. Unlike dito na, halimbawa, hindi nag-react, hindi yung konti, parang siguro hindi yung maganda kasi hindi sila nag-react. Ganun. Pero yun, tayo na round 2 ni MR. Kung papahinggan mo maigi, trip na trip ko yung barang babarahan, tas yung barang basta yung barang, mababarang ng barang babara sa utak mo, tsaka yung kinakausap niya yung apo ni Zendlok sa inaharap. Tapos yung binulong ko yung una mong kanta,
hindi mo namamalayan, tsaka yung ano siguro, pinatubo kita at pinabunga para kainin sa pagdating ng pagkalam. Solid yun, solid. Yun, round 1 ni MR, maganda, pero pakiramdam ko nagpapainit pa lang din siya. Pakinggan natin yung round 2, round 1 ni Zendlook. Yeah. Kamusta? Kamusta, MR? Isang dating kakampi. Matagal na tayong di nagkita. Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Mahal na Mga mahal mo sungay ang ko at mga pagpapahinga mo yung magkasabay lang na humaba. katamaran. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Tambay, hilata, pagmumuni-muni lang ang trabaho mo, pre. Sana mabagsak ka ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Diba kasi yung nagsusulat sa tubig, pagkakaintindi ko dun, kalimutan ganun. Halimbawa, may nangutang ka, tas lista mo na lang sa tubig, kalimutan mo na lang, ganun. Ganun yung pagkakaunawa ko dun. Pero, yung sa kanya, hindi nagsusulat sa tubig, pero dumadalo yung mensahe. Ang ganda nung, Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga binubulong sa hangin. Sige, tumingin ka sa'kin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? ba't nauutal-utal lang nangungusap na mata? Tas yung Katastropiya ang sagot sa mataimtim. Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang naikinig sa binubulong sa hangin. hangin. Sige, tumingin ka sa'kin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Sa estilo mo may kulang. Bagamat isa ka sa mga una kong pamantayan, si Lucas ang kumpletos Ricardos at isa ka lamang kasangkapan. Moderno na ang rap, yung estilo mo'y naiwan. Napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Malungkot ang iyong mundo, mag-isa kang naaaning. Kahit maghulog ka ng maraming kutsara, wala pa ring bisitang darating. At pag nakaramdam ng gutom, mas sumasalbahe sabay. Nambabato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotel at Socrates nagdedebate sa impyerno. MR kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Yun, round 1. Siguro sa round 1, mas natripan ko yung kay Zendlook. Yung sa mga idea na nabigay niya na nagets ko. Siguro may mga hindi ako nakuha dun kay MR, pero dun kay Zendlook na natripan ko yung katastropiya ang sagot sa mga mataimtim mong nadalangin. Tapos dumirect sa bagyo. Bagyo ang naikinig sa mga binubulong ng hangin, di ba? From catastrophe, tas biglang bagyo. Tapos sinabi niya ata, titigan mo ako sa mata kung matapang ka talaga. Tapos basta parang nangangatal yung nangungusap na mata, nauutal yung nangungusap na mata. Ang galing no kasi, di ba, nangungusap tas nauutal. Tapos yung hindi ako nagsusulat sa tubig pero dumadalo yung mensahe. Ang galing nun. Siguro mas natripan ko lang din yung kung paano nasabi ni Zendlook yung kanya. I mean, maganda yung kay MR. Alam naman natin yun kung paano siya mag-deliver solid. Pero siguro mas nakuha ko lang ng klaro sa pagkakadinig ko ngayon yung mga
sinabi ni Zenluk. Kasi yun yung Socrates tsaka Aristotle naglalaban sa impyerno. Solid din yun. Yun, siguro yung round 1, hindi siguro bibigay ko yung round 1 kay Zenluk. Pakinggan natin yung round 2 ni MR. Pero ganito yung mga tipo ng battles na pakiramdam ko overall performance na lang yung ma-judge mo kasi magiging sobrang komplikado nung laban nila kasi hindi mo siya ma-judge on the spot eh. 'Di ba? Kung papanoodin mo siya. Pero pakinggan natin yung round 2 ni MR. Yeah. Wag naman. Grabe ka. Wag mo ako sigawan, hindi ako pang ubusan ng boses, pang ubusan ako ng lahi. Yang hypnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Kaya sa'yo, sumasapi. Nangagimat mong dala ng tinitigan ko'y biglang nahati. Sumasapi. Hypnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Hypnotismo mo sa akin nananalamin, kaya sa'yo sumasapi. Diba? Kaya sa'yo, sumasapi. Nangagimat mong dala ng tinitigan ko'y biglang nahati. Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuluan ko na sa talyase. Agresibo lang ito, manalita, ngunit ang asignatura hindi epektibo. Kaya hindi Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuloan ko na sa talyase. Tang inang ideya yan. Pati mga anghel de la guardia mo'y pinapakuluan ko na sa talyase. Agresibo lang ito, manalita, ngunit ang asignatura hindi epektibo. Kaya hindi integratibo. Kaya hindi mo aralang yung estilo. Tingin ko nga sa'yo, sintu-sintu ka pati ang iyong kolektibo. Kakatanong mo kay tatalino, tinakwil ka na ng sarili mong tribo. Tapos dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilikha, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Sa mundo kong nilikha, ikamamatay mo ang pananaliksik. Dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilikha, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno ka hahalik dahil kung tingin mo, nakikita mo na o makikita mo pa na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Hindi mo na... Kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa paningin ng industriya. Kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Hindi mo natunugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon, hindi mo yan mararamdaman. Ang lason at ang infeksyon, kasi hindi sakit ang pumapatay sa'yo, kundi ang iyong desisyon. Kaya, tag to sa talunturan. Wala sa kalingkingan nitong tagatubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus ka ipapako, iaalay sa larangan. At ikayayaking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Yan na, nagigising na sila kay Marta. Yan na. At para maging saksi ang mundo at ang isang katauhan na ang blankong silid ay dapat lang na minamata para matauhan. Iaalay na rin sa iyo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon to kagaan. Ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon na iaalay na rin sa iyo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon to kagaan. Habang ikaw ay lumulutang. Tinatangay lang ng hangin. Kulang-kulang tong kukulangin. Halos tayong dapat nabilangin. Kasi wala nang paraan para sa daan ko to palarin. Sa aking kamay ka mamamatay at yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. That's what I'm talking about, bruh. Yeah! Pero yun, tangina. Iba din talaga yung presensya ni Emery, yung kung paano niya i-deliver yung ano niya talaga pag nagamit niya na yung
sa tingin ko kasi risky din yung ginagawa niya eh. Kumbaga, pag di masyado naiintindihan yung sa paraan niya ng pagdi-deliver yung mga linya, masasayang kahit gaano kaganda. Pero pag nagets naman, putang ina, sobrang lakas ng impact at kita naman siguro yung dito sa round 2 niya. Yung trip ko yung yung kahit may igatlo kang mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Ang inang lupit nun. Tapos yung walang lamang silid. Kailangan matahan para matauhan ba yun? Basta ganun, trip ko din yun. Tapos yung una pa lang, yung hypnotismo mo, sa akin sumasalamin, kaya sa ikaw yung sinasapian. 'Di ba? Kasi nga, sumasalamin yung hypnotismo niya dun sa ano. Basta ganun. Tsaka yung nung tinitigan ko yung agimat mo na hati. Tangina, gago yun, no? Pagka yung ganong ideya, ano na yun, putang ina, supernatural shit na yun, gago, puta. Tas yung pati mga Anghel de la Guardia mo, pinapakuluan ko na sa Talyase. Yung Talyase, yung malaking kawali. Ang ina, sobrang angas nun. Kumbaga, kung i-imagine mo yung kung paano niya sinasabi, di ba? Isipin mo, guardian angel, tas pinapakuluan sa Talyase, no? Putang ina, tas nung tinitigan niya, yung agimat na hati, gago, sobrang solid nun. Tapos yung kaya kong totohanin yung mga pangitain, ganun. Tapos ang ganda din lalo painggan kasi na natatanggap na ng tao ng maayos, kaya yun, sobrang ganda na. Pakinggan natin yung round 2 ni Zendlo kung paano siya babawi. Wag naman ganun. Kaibigan mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring nakakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Mahihirapan magdurusa tung kaluluwa. Dumadami yung kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Di ba? Yun. Tangina. Huwag nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin, paparusahan, tung kawatan na salarin, mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Kaliwa ka ng kaliwa, walang problema, halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang kadire. Ang rason kapag natalo, di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matata mo ay kahihiyan dito sa patayang... Yung inaano nga niya, sinasabi ni Zendlok na pag natatalo daw, dinedepensa ni Emar yung sarili niya sa paraan na sinasabi niyang hindi daw nagigets ng tao. Yung self-defense, tas yung Aikido, parang, alam ko, martial arts din yun. Hanggang dulo, wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. May espada at martilyo, pang barbaro ang aking asal. Tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ang panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Doot na kusog mga kumo, sa bungo na sulod pagkabuno. Ulit, putang ana. O mapanuto sa panahon ng bakal. Yun, may nag-sub kasi. May nag-follow sa Facebook, sa Rafyan, kaso ano yung pangalan? Pang taga Thailand ata to. Hindi ko mabasa. Pero yun, shoutout sa'yo, men. Salamat. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo, luhod at sunod sa buod at panuto, punso na may nuno, tungkod ang panturo, tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Doot na kusog mga kumo, sa bungo na sulod pagkabuno, Dugo magulot na buo na pagguho, tutok sa pagtupok, tsak sunog sa pagsuyo, tunog malaguro, lubog ang pulo sang bundok at puok paroon at patungo. Usok, industrialismo, pagkawasak ang... Yun yung isang mga signature style ni Zendlok, sobrang galing niya doon. Yun, ganda pakinggan.
Kaso lang kung hindi lang siguro siya na utal ng konti, mas swabe sana yun. Pero solid pa rin yun. Sigawan, kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Naputo lang... Pakpak ang balita pero nagip ng aking pala. Come on, man. Naputol ang puno ng buhay at ginawa ang sagrado kong papel. Ang panulat ko'y balahibong binunot mula sa pakpak ng arkanghel. Sumindi ako ng kabuti at tinaktak ko ng ganto at ginawa ng Diyos ang tao galing sa nahulog na abo. Papatunayan kong mali ang nagsasabing kami pareha. Magkaiba tayo ng tela sa pagtatahi ng letra. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Para sa akin ay insulto. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking ribulto. Tung kauri tatalunin. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking mga ribulto. Come on. Laban na tayo ba'y? Wala na ang daan ng mga tumakas. Sinunog ko na ang tulay. Woo! Tangay na. Round to ni Zenlook. Ayos yung bandang dulo na eh. Kumbaga, kala ko makukuha na ng malinis ni MR. Pero nung bandang dulo, bigla siyang pumalag nung dun sa industrialisasyon, yung usok. Kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Tapos kung may pakpak ang balita, nagip ng aking palaso. Putang inang angas nun, men. Isipin mo na naman ulit. Pikit ka ulit. Kung may pakpak ang balita, nagip ng aking palaso. Putang ina. Paano mo iisipin yun, no? Gagi. Sobrang solid sa utak nun. Parang mental exercise yung ginagawa nila dito sa laban na ito. Parang magagamit mo talaga yung utak mo. Tanginang yan. Tapos yung yun, yung parang sinasabi niya na kung Diyos ang sining, ako ang sining at isa lang to sa aking mga ribulto. Ina siya yung Diyos, tapos yung ribulto lang niya si MR, sobrang angas din nun. Tapos yung nagsindi siya ng kabute, tapos tinaktak ko ng ganto. At ginawa ng Diyos yung tao dahil dun sa nahulog na abo. Putang inang isipin mo, para siyang celestial being na putang ina. Pero yun, round 2 pa rin, bibigay ko siya kay MR kasi feeling ko buong round na tripan ko. Yun, katulad nga nung simula pa lang na yung sa hipnotismo sumasalamin, tapos yung agimat na hati, yung Angel de la Guardia sa Talyase. Umpisa pa lang, tas paangat ng paangat. Kumbaga, parang kay Zenlook, ano siya eh, yung kay MR kasi, imagine niyo parang pag ganun siya, paangat talaga. Tapos yung kay Zenlook, feeling ko, para siyang ganto, tapos ganyan, tapos ganun, biglang aangat ng gusto. Ganun. Sa tingin ko lang sa pagka-adinig ko ngayon, mas natripan ko yung kay MR. Tapos isa pang nagustuhan ko yung kay Zenlook, yung galing sa pakpak ng Arkanghel, yung balahibong ginamit niya panulat. Sobrang solid din nun. Pero yun, round 2, bibigay ko siya kay MR. 1-1 na, putang ina. Round 3 ni MR Industria. Hindi. Gago. Hindi. Hindi ka gumagalos. Kahit magpakamakata. Nagukay ka ata ng malalim. Tama yan. Diyan ka hihilata. Buhay kitang ililibing kasama ng nagkakandamatay mong talata. Nais ko lang makakita ng makatang naaagnas habang nagmamakaawa. Dahil yung hinagpis mo ulila, kaya pikit bulagang yung diwa, kulang sa hilamos ng kumukulong mantika. Nang kumunat at maunat ang maskara nitong manika, na kahit iminaniko ni Moniko, ang mekanismo mo ay mga sausaw. Sa timbangan lang yun ang aking palagay.
Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bata ka pa at support kung sa mundo konkreto. Ang galing nung kung paano niya natatahi yung mga ano eh, no? Timbangan lang yun ang aking palagay. Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bata ka pa at support kung sa mundo ko to ilalagay. Kikikilang ka lang ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka kapag hindi ka naglagay. Kasi papunta ka pa lang. Kikikilan ka lang ng 12 anyos na ako tapos anyos na ako at may kalalagyan ka. May kalalagyan ka pag di ka naglagay. Di ba? Kikikilan ka ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka pag di ka naglagay. Yung ang bubulihin niya ang ganun, parang iingian ka ng lagay ng pera, putang ang hayop na yan. Kapag hindi ka naglagay, kasi papunta ka pa lang, send. Papunta na ako ulit. Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Didigma ka ba naman sa kagubatan na andala mo yung pamingwit? May sakit ka sa isip. Palakpak kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi na susumpungan, na kahit sa masusing pagsusuri, hindi na ito mabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kung... Kahit sa masusing pagsusuri, hindi na ito mabubuksan, di ba? Masusing pagsusuri. Sa masusing pagsusuri, hindi na ito mabukbuksan. Tapos ang asta parang kaya mo kung silaban. Ako ang dagat-dagat, ang apoy, hindi kita mararamdaman. Kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ikay leon sa gubat na binulag ng mariposa. Uminom ng tubig ng tumatuba na wala na ng panlasa. Handa nyo pa rin bang tikman ang sulat ni Lucas na nakakasulat lang ulit hindi nakakabasa? Kasi, tol, yung pangungusap mo, putol-putol, linyay buhol-buhol, pinagtatagping, pinagdurog tong pakunwaring na uulol. Ulol, yung tali mo, bingaw-bingaw, masahol pa sa mapurol. Tila walang tumatama na suntokan, nagsuot ng asarol. Pero, kahit saluhin ko lahat ng iyong ipupukol, ibuburol ka pa rin sa burol, na baolang ataol. Ilaw ang ulo mong kaparol habang nagsisilab ako ng dayami sa kubol. At kung mabubuhay ka muli, tangina, tarsier ka na lang sa buhol na pinagkapotol. What's up, Ahon 4D? Yeah! Come on, man! That's what I'm talking about, bro! Crazy shit, bro. Tangina, ayun, sobra solid nung round 3 ni MR. Yun, dito na pala yung pamingwit, yung sa gubat. Pumasok ka sa gubat na andala mo pamingwit. Tapos yung papunta ka pa lang, pabalik na ako ulit. Ako yung bumutas nung daan mo papunta ganun. Kaya tama yung daan mong tinatahak, mali lang yung armas mo na bitbit. Ang galing nun. Tapos yung gubat nabulag ka ng gubat sa mariposa. Sinasabi niya na maikinig pa rin ba kayo kay Lucas kahit nakakasulat pero di nakakabasa. Ayun kasi nga nabulag. Tas yung kahit masusing pagsusuri, hindi mabubuksan. Ang galing. Ayun, imagine niyo lang, pikit kayo, tas painggan nyo itong laban na to, tas pikit kayo. Kung ano yung magagawa ng isip nyo. Kumbaga ano siya para siyang libro, ganun. Audiobook yung papainggan nyo. Tapos, sila na yung maglalagay nung idea sa utak mo. Kumbaga, kung paano na lang i-interpret ng utak mo yung mga sinasabi nila. Dun ka makakagawa ng imahe. Kumbaga, dahil iba-iba yung takbo ng utak natin, iba-iba yung nabubuong itsura. Yun, pero dahil sa gubat, isipin mo si Zendlock nasa gubat, tas dala lang niya pamingwit, tapos ang daming mga ligaw na mga hayop na nakaano sa kanya. Anong laban ng poke ng inang pamingwit na yun, 'di ba? At ang ganun yung mga nabibigay nilang ideya. Puta na sobrang solid. Pakinggan natin yung round 3 ni Zendlock. Yeah.
Hindi. Isang buwan ka sa aking ulo. Nag-isip ako ng kusa. Parang anit ko ang daigdig tapos ikaw ang kutong lupa. Mahina daw ang mga Anit tao. ko ang daigdig, tas ikaw ang kutong lupa. Kamo! Sa kamao ko sasagupa. Papatulugin ko na tong lobo nang di na makapagbilang ng tupa. Namumuna ng huhusga, porket mulat na po siya. Kung meron kang 3 mata, ibig sabihin mas marami ang iyong muta. Hinaluan mo ng yabang. Namumuna. Ang mata, ibig ng huhusga, Nanguhusga. porket mulat na po siya. Nanguhusga, namumuna, porket mulat na po siya. Kung meron kang 3 mata, mas madami kang muta. Diba? Wag mong sitayin yung ideya na wag mo sitayin yung muta ng iba kung di mo napapansin may muta na wala. Ganun tanga. Kung meron kang 3 mata, ibig sabihin mas marami ang iyong muta. Hinaluan mo ng yabang ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Madilim na silid aklatan, mangangapa ka sa mga letra. Liriko bumabakat at ang lakas ko na tirible. Kada linya mabangis parang mga marka ng tigre. Hihingi ba ako ng pasensya o tatapusin ko na tong lokong to? Ang bulong ng aking konsensya, tinalo ng mga boses sa ulo ko. Peke na makata, habang ako ang totoo. Parang ubaryo lang ni Gaya, mahiwaga ang nabubuo. Ngayon kusang sasambulat na ako hindi ko ay Gaya si yung Kalazus, yung magulang nila. Yun yung kung tama man ako o may iba pang nun sa mythology ng Pilipinas. Pero yun yung pagkakaunawa kay Gaya. Asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at istruktura aking monumento. Mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang lukas na siyang sinemento. Pinapamulat mga sulat na may sentimento. Si Emar malademonyo, pero sa pag-ibig na pinsala. Isang mabangis na diablo na tinalo lang ng diwata. Ginawa ka daw utusan, naging mahinhin ka na masyado, naging di makabasag pinggan, pinaghuhugas na lang ng plato. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko kaya nasunog ang aking kilay. Makikita nyo sa laban na to, diretso sa ulo ang pinsala. Sarap hatawin ng maso yung bungo mo hanggang memorya mawala na. Delikado kanyang isip, diretso sa utak mga bala. Parang pinanis ko album mo, mabubura ang alaala. Isa-isa kong tutugisin kung marami ang ikaw. Pinapasok sa lambat mga kaluluwang ligaw. Di lumalagpas sa oras pero nairaos ko yung punto. Nilalabas na kita sa kahon sa loob ng 2 minuto. Yeah! Yeah, that's what I'm talking about, bro. Ano yun yung mga laban na solid talaga sa no? Putang yung lalawak yung utak mo pagkatapos. Yung tipong ba't di ko to napanood ng maaga? Ang dami mong matututunang kaalaman, gagi. Sobrang sulit. Solid nilang gumamit pareho nung lingwahe. Ang ganda. Round 3 ni Zenlook. Yun, magaganda pa din naman yung binitawan niya. Pero siguro may na din dun sa tao na sobrang lakas nung iniwanan ng round 3 ni Emar, kaya dapat mas maigitan ng sagad ni Zenlook yun. Kahit may mga magaganda siyang linya, yung flow, nagustuhan ko yung flow na ginawa niya, pero parang naulangan lang ako dun sa kung paano niya binitawan. Kung siguro mas may diin pa, mas may angas pa. Pakiramdam ko kasi iniisip niya yung susunod niya sasabihin na pwede maging dahilan para mag-hold back ka sa kung paano mo siya i-deliver. Yun lang yung obserbasyon ko pero hindi ko alam kung ganun talaga yung naramdaman ni Zenlook.
Pero yun, ang ganda din ng round 3 niya. Pero sa tingin ko, nakuha ni Emar yung round 3 para sa akin. Pinakamalakas ni Emar yung pwedeng round 2 o 3. Feeling ko yung 2. Tapos pinakamalakas ni Zenlok yung 1. So, bali 2-1, 2 rounds for Emar, tas isa para kay Zenlok. Pero overall, putang ina, sobrang gandang laban. Feeling mo bago kang tao. Parang nanggaling ka sa mundo nila, tapos tanginang yan, gago, ganito pala mag-isip yung mga demonyo, mga diablo, mga halimaw, gano'n. Sobrang lupit, tangina. Pagandang laban, pero yun, maraming salamat sa inyo. At yun, yung mga nagpapa-shoutout, sana mailagay ko kayo dito sa video ngayon. Di ko kasi kayo mabasa yung pangalan kasi yung phone ko din yung gamit ko pang video. At yun, yung giveaway, tuloy pa rin yan. Check nyo yung Rafsed na playlist. Baka yung mga hinahanap nyong battles nandyan na kasi yun. At yun, maraming salamat sa pagpunta ulit dito sa aking channel. Ako nga pala si Raf yan at ito ang Rafsed.